Nagkamali ka na ba ng desisyon sa buhay? Ako, nung una, kala ko nagkamali ako dahil muntik ko nung di makayanan yung pag-akyat sa bundok. Akalain mo ba naman yayain mo yung mga kasama mo na umakyat kahit wala kang experience? Ako si Totoy, hindi ko tunay na pangalan. First day ng Chuseok dito. Ang Chuseok ay isa sa pinakamahalagang holiday ng Korea. Thanksgiving Day kung tuwagin. Maraming mga Koreans ang umuwi sa kanilang mga probinsya para magsama-sama at magsalo-salo. Kung ikukumpara ko sa atin para itong Pasko at bagong taon, 6 days na walang pasok. Kaya naman, niyaya ko yung barkada para umakyat ng bundok. Ang yabang-yabang ko po nung una. Sa kinalaunan ay nagmukha akong kawawa. Pero worth it naman. Nandito na tayo sasakay tayo sa subway papunta ng Sadang. At pagkababa nga namin, saktong-sakto nandiyan na yung green kaya hindi na kami naghintay ng matagal. At pagkatapos 1 hour siguro, yung biyahe kahit nakarating na kami dito, paano kami lumabas ay may nadaanan kami mga nagtitinda ng tinapay. Kaya bumili na muna kami para man naman may pangmerienda tayo mamaya. Yan, may mga cookies sila. Napakasarap ng mga tinapay nila oh. At mukhang napakabait din nung babaeng nagtitinda. At first, stop na natin dito sa temple. Naglakad na kami ng konti, tapos nag-picture-picture. Tapos pagdating dito, maraming mga temple na pwedeng pasyalan at picturean. Yung isang, meron ng rebulto doon na parang Buddha na pinagdadasalan nila. At yan, bumalik na ulit tayo sa pag-akyat. Kitang-kita mo, nasa baba na naman ako. Yan ko na pagtanto na nagkamali ako ng decision kung ganun pala kahirap yung pag-akyat ng bundok kung wala kang experience o kasanayan. Yan, medyo napasabak na naman tayo dyan sa akyatan. Ang bundok pala na ating inaakyat ay ang Guanaksan na pagkababa mo ng Sadang ay pwede mo nang lakarin papunta dito. Meron nung matapos yan ay meron naman palang kabilang daan na pwedeng aakyatan, may mga mas madali siya. Kaya lang dito kami dinala ng kasama namin na dahil mas maganda pala dito may mga trail kumbaga sa akyatan. Yung isa kasi halos sagdanan lang. So, kaya kami dito dinala yun. Pagkatapos ng 1 oras na akyatan parang naabot na namin yung isang ingyabang pangako dito. Kala ko ito na yun. Yan na yun ako pero worth it naman sa sobrang pagod ko. Worth it naman pagdating ko sa dulo. And makikita mo yung ganda ng tanawin. Yan ang taas, diba? Tapos pagdating naman dito, may nakita kaming magkupol. Yun ang ginagawa ng iba na pag kesa mag-date sa labas, umaakit sila ng bundok. Madami kaming iba't ibang may mga bata, may pamilya na umaakit sa mga bundok. Paano yung naging banding nila pagdating sa mga ganitong okasyon? Yan, nagpicture-picture muna kami habang nagpapahinga. Kasi kung tuloy-tuloy ka, medyo mahabang lakaran. Almost, mabot kami ng mga 3 oras yata para matapos yan. Kaya sobrang haba ng video, medyo pahirapan din sa pag-edit. Kaya kung ano lang to pagpasensya na lang muna. Better luck next time na lang yan. Medyo matararik yung mga bato kaya kailangan talaga umakit ka dito. Maganda yung sapatos mo, maganda yung kapit niya para safety ka sa mga bato-bato baka biglang madulas. Ang dami rin pwedeng pagpicturean dito, lalong-lalo na sa mga mahiling na sa mga adventure na tulad nito. Pero kailangan lang medyo may practice ka. Lalo na sa katulad ko, nagyabang pa ako, kala ko okay na yung paglakad-lakad ko sa company na may buhat-buhat. Yung pala hindi ubra yun, iba pala dito dahil nga paakyat. At ang dami naming mga nakasabayan, mga Koreans, may mga matanda pa. Kaya nga, pinus ko kahit nahirap-hirap na ako na sa pag-akyat. Pero dahil nakita ko yung mga matanda pa sa akin, mas malakas ako. Pero na-inspire ako. Tapos pagdating namin dito, may parang turtle dito. Yung hugis ng bato. Malaking bato siya pero ang hugis niya parang turtle. Kaya maraming din ang nagpipicture dito. Maganda siya pero nasa masyadong tuktok.
Yan o. Kaya medyo doble ingat kami dito dahil pag nahulog ka, pagdating naman dito sa pinaka siguro mga nakalahati na namin, may space na dito na yan. Parang may letter H na kung sakaling magkaroon ng emergency, diyan lalapag yung helicopter na pwedeng on rescue. Tapos bumalik na naman kami ulit sa paglalakad. Yung guanaksan nga pala o bundok dito ay hindi lahat paakyat. Ang style niya ay paakyat tapos may mga patag tapos bababa tapos aakyat na naman. So kung susumahin mo parang halos nakalimang bundok na pataas, pababa. Tapos paulit-ulit siya. Tapos may mga maliit na bato na nakita dito. Parang naglalaro yung iba na yan. Bumalik ulit tayo sa paglalakad. Medyo maganda rin experience to para sa mga baguhan. Katulad ko, medyo pagkatapos na pagpawisan ka talaga naman mararamdaman mo sa katawan mo yung kaginawaan after nung. Yun nga lang kinabukasan yung mga paa, medyo masakit. Kaya kung one day lang hindi pwede dito, kailangan mo na mahaba talagang basyo, mga 3 days ganyan doon ka umakyat. Pero kung malimbawa 2 days lang kinabukasan kasi masakit yung mga paa. Lalo na kung wala kang sanay. At nakita man namin tong bunker na sinasabi nila. Pagpasok mo nga dito parang ginagamit ito para sa parang pag may mga gera ganon. Kaya pinagtataguan. May butas sa taas na parang pwedeng gamitin para sa mga sniper daw. Sabi ni nung kasama natin na si Daniel. Ayan yung may mga butas na pwedeng makita pag-sniperan tapos may lagayan na parang may bakad yan na parang lagayan ng mga baril. Tapos lumabas na nga rin kami. Tapos pagdating na namin dito sa taas, akalaan mo ba naman may nagtitinda ng ice cream? Hindi ko nga alam kung paano niya naakyat to. Ang dami niyan tinda na ice cream. Kaya lang siguro mga times 3 yung presyo. Ayan o. Si Manong nagtitinda ng ice cream. At sa haba-haba na nga ng lakad namin, sa kalahati siguro yung nalakad na namin, na nagpasya na muna kami na magmerienda. Kasi siguro umalis kami sa bahay mga 7:30, so sa mga oras na yan, mga 10:30 na yata o mag-11 na. So nagpasya na kami na kumain para naman mamaya magla-lunch kami. Hindi kami mag-aano sa oras, baka busog ba kami. Kaya yan, ang dala-dalang namin ay itok para siyang puto dito at saka mga yung na bili namin tinapay sa may subway station. At habang na makain nga kami, kwento-kwentuhan na mga experience nila. Yan pala si Daniel na malakas sa akyatan. Tapos may dala din siyang itlog. Yun pala yung iba, hindi sila nagdadala ng kanin pero kami that first time. Akala ko magdadala ka ng kanin. So, gagawin natin mamaya para sa lunch naman yun. At ito lang muna yung part 1, medyo mahaba-haba. Kaya susunod na lang yung mga ibang part. Kaya pagkatapos nito mo yung merienda, babalik na naman tayo sa lakaran.